ako'y nagpe-prepare ng lesson ko sa Mark, medyo napansin ko medyo mahirap na bahagi yung Mark chapter 13. Medyo kinakailangan kong pag-aralan ng gusto, kung may paliwanag ng gusto, at maintindihan natin ng gusto itong bahagi niyan. At I hope na you will do an advanced reading on that particular verses or passage sa Mark chapter 13. Please read the whole chapter, and that is for our next session, next Sunday. Okay? Okay, manalangin po muna tayo. Panginoon, pinagkakatiwala namin ang pag-aaral namin ng iyong salita. Tulungan mo kami na ang mga salita mo ay mapag-aralan namin, maunawaan namin, at makita namin ang koneksyon sa aming personal na buhay. Sa iyo ang papuri, sa amin ang pakinabang. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. What does it mean to be a Christian? Ano ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Maaari pong isang paulit-ulit na tanong na ito sa ilan sa inyo, pero nais ko sabihin ito pa rin ang isa sa pinakamahalagang tanong na dapat nating masagot. At ang inyong sagot sa tanong na ano ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano ang magpapaliwanag ng inyong katatayuan sa Diyos, hindi lang ng inyong katatayuan, kundi ng inyong kahahantungan pagkatapos na maglakbay kayo sa pagkasalukuyang mundong ito. Noong nakaraang kahapon lang pala, yesterday, November 8, marked the first anniversary ng pananalasa ng bagyong Yolanda sa ating bansa. At kahapon po ang sa isang taong anibersaryo nito. At alam niyo po, nung mismong nanalasa ang bagyong Yolanda, nasa Davao Oriental. Kasama ko si Matt, nagtuturo kami sa mga pastors doon. At nung ito'y tumama na sa mismong Bisaya, naramdaman namin yung lakas ng hangin doon sa mismo, sa Davao, doon sa kinalalagyan namin sa Davao Oriental. Pero yung naramdaman namin ay hindi pwedeng ihalin tulad sa naranasan ng mismong nasa sentro ng pagdaan ng bagyo. Doon sa lugar ng Visayas, tulad ng Tacloban City, ng Guian, Eastern Samar, at iba pa. They are the ones who can only explain the devastating power of that typhoon, which is considered to be the strongest typhoon na dumating sa mundo natin, no? In the modern history. Sila lang ang totoong makapagpapaliwanag ng lakas, ng puwersa ng bagyong ito. Hindi yung mga nanonood lang sa TV, hindi yung kami na nandoon sa Davao, na naramdaman namin ang hangin. Ang makapagpapaliwanag lang ng totoong lakas ay yung mga nandoon mismo sa sentro ng pagdaan ng bagyong Yolanda. No? Sila lang ang makapagpapaliwanag. Binanggit ko yan sapagkat sa totoong Kristyanismo, ang totoong Kristyanismo ay may paliliwanag lamang ng mga taong nakaunawa, nakaranas, at yumakap sa sentro ng Kristyanismo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Labas kay Kristo, pwede mong sabihin na ang Kristyanismo ay isa lang sa mga relihiyong umiiral sa mundong ito tulad ng Islam, ng Buddhism, ng Hinduism. Labas kay Kristo, pwede mong sabihin na ang Kristyanismo ay isang ceremonial rites, isang ceremonial activity tulad ng bautismo at ng iba pa. Ngayong umaga ay ating titingnan kung paano ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa isang simple at maikling salita, maikling pananalita kung ano ang ibig sabihin ng Kristyanismo. What does Christianity mean? Please turn your Bible to Philippians chapter 1, verse 21. Pilipos, kapitulo 1, talatang 21. Maikling salita, maikling talata. At maaaring pamilyar na rin tayo sa talatang ito. Ang sabi po sa wikang Ingles, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Sa wikang Tagalog, sapagkat sa ganang akin,
ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngayon pong umaga, hahatiin po natin itong talatang ito. Ngayong umaga, gusto ko pong pag-aralan natin ang unang bahagi ng verse 21. Naikli na nga, hahatiin pa natin. Mamayang hapon sa ating afternoon service, pag-aaralan natin yung ikalawang bahagi ng verse 21. So we will be discussing the first part of verse 21, for to me to live is Christ, at mamayang hapon, to die is gain. Yan ang ating titingnan. Okay? Now, ito pong sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay isa sa pinakamahalagang sulat na kanyang ginawa. At si Pablo po ay nakakulong nung panahon ito. Kaya itong Philippians ay tinatawag na prison epistles. No, nakakulong po si Pablo noon sa Roma nung kanyang sinusulat ito pong Philippians. No, siya ay nakakulong, nag-iintay siya na magkatagpo sila ni Emperador Cesar. Naghihintay siya na may paliwanag ang kaso na ibinibintang laban sa kanya. Naghihintay siya o maaaring hinahanap din niya ang hustisya para makalaya siya. Doon siya sa Roma ng panahon yon at may nagbabantay sa kanya. At habang siya nakakulong, sumulat siya sa mga kapatid sa Pilipos upang sila ay palakasin, hamunin sa kanilang pananampalataya. Ang katotohanan, mga kapatid, si Pablo, sa pagkakataong ito, is facing the uncertainty of his life in the hands of Nero. Si Nero ang siyang emperor ng Rome noong panahong si Pablo ay nakakulong sa Roma. At hindi niya alam kung ano ang magiging kapalaran niya sa kamay ni Nero. No? Umaasa siya na maaaring makakamit siya ng hustisya at palayain siya, pero kung hindi man dumating ang hustisya sa kanya, at kung ang kahihinatnan niya ay hindi ang inaasahan ng marami na makakalaya siya, sinabi niya na pwede pa rin niyang maitanghal si Kristo, buhay man siya, o sa kanyang kamatayan. Kaya sinabi niya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Now, what does Paul mean by this statement? Ano bang ibig sabihin ni Pablo? Nung sabihin niya, sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ano ibig sabihin niya? Siguro yung unang bahagi lang, nais kong pansinin natin. Anong ibig sabihin ni Pablo nung kanya sabihin, para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo? Now, pag narinig niyo yung salitang ganito, for to me to live is guitar. Anong ibig sabihin? Para sa akin, ang mabuhay ay ang gitara. Anong ibig sabihin? Hindi, maraming ibig sabihin yun. Pwede ang ibig sabihin ng taong ito, ang kanyang passion ay maggitara. No? Maaring, he spent much of his life playing guitar. O maaari rin, ang ibig sabihin ay ganito, magaling siyang maggitara. Tulad marahil siya ni Eric Clapton. Narinig niyo na ba yan? Isa sa pinakamagaling na gitarista yan, yung kapanahonan ni Kuya Amado, no? At siguro dito sa Pilipinas, si Pablo Bertuso, isa sa pinakamagaling na gitarista yan, yung panahon ni Kuya Sami. Hindi ba, Kuya San? Si Pablo Bertuso, nakasama ni Fernando po, makapatay na po yan. Ang namin nabalit po yan. No? Pwede rin ang ibig sabihin po ng salitang, for to me to live is guitar, or the guitar, ay ang trabaho niya ay gumawa ng gitara. Yun ang kanyang source of income. Now, what my point is this. There could be various meaning in such simple statement. No? Marami pong kahulugan sa isang simpleng salita lang. Kaya nga, naniniwala ako nung sinabi ni Pablo yung salitang, sa ganang akin ay mabuhay si Kristo, napakayaman ang salita na yan. No? Napakayaman at punong-puno ng mga makahulugang mensahe ang salita na yan. At naniniwala rin po ako na sa isang simple at maikling salitang yan ay ipinaliliwanag ni Pablo kung ano ang ibig sabihin ng Kristyanismo.
At ito po ang mensahe na gusto kong dalhin sa inyo mula sa maikling talata. Christianity is a personal relationship with Christ. Ang Kristyanismo ay isang personal na relasyon kay Kristo. For to me, to live is Christ. Now, what does personal relationship with Christ really mean? Ano bang ibig sabihin na magkaroon ka ng personal na relasyon at kaugnayan kay Kristo? Tatlong bagay po. Tatlong simpleng katotohanan. Unang-una, ang ibig sabihin niyan ay to have faith in Christ. Magkaroon ng pananampalataya kay Kristo. Isa sa paborito ko pong talata sa Biblia ay nasa Galacia, Kapitulo 2, talatang 20. Yan ang isa sa mga life verse ko. Sabi doon, ni Apostol Pablo na ako'y napako na, nakasama ni Kristo, at ang buhay na ikinabubuhay ko, sa laman na ikinabubuhay ko, sa anak ng Diyos na umibig at nagbigay ng buhay para sa akin. So, dito makikita natin na yung pananampalataya ay isang dominating principle sa buhay ni Pablo. And note that it is not just the mere faith in faith. Hindi po ito pananampalataya sa pananampalataya. Hindi po ang pananampalataya na tinuturo ng Biblia is an act of optimism. Hindi po narinig nyo yung salitang, alam mo, lakas ng pananampalataya mo. Minsan ang ibig sabihin nun ay optimistic yung taong yan. Ano yung salitang optimistic? Yung bang very positive. Hindi siya nega. No? So, di ba may narinig niya, nega ka masyado. Negative. Hindi, ito positive siya. Hindi po yun ang tinutukoy nating pananampalataya. Kundi ang ibig sabihin po ay pananampalataya kay Kristo. Ang anak ng Diyos na umibig at nagbigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tao. Kaya ang punto niyan, mga kapatid, ang pagiging totoo ng isang pananampalataya ay hindi nakabatay sa lakas ng pananampalataya, kundi sa pinagtutuunan ng pananampalataya. The validity of one's faith is not on the faith itself, but on the object of the faith. Ang mahalaga yan. Mahalagang maintindihan natin yan, sapagkat mas madalas, pinag-uusapan natin ang pananampalataya, itinataas natin ang pananampalataya, pero hindi natin binibigyang pansin ang pinagtutuunan ng pananampalataya. Magbibigay ako ng halimbawa sa inyo. Halimbawa, meron ng hiram sa iyo ng pera, 5,000. Kasamahan mo sa trabaho, maaaring sa isang pabrika. At humiram siya sa iyo at ang kanyang pangako ay ibabalik niya yung pera pagdating ng sweldo. Now, lingid sa iyong kaalaman na yung lalaki, o kung sino man yun, lalaki o babae, na nanghiram sa iyo, nakasamahan mo sa trabaho, tinanggal na pala doon sa pabrikang pinagtatrabahuan nyo. Nanghiram siya ng pera dahil yan ang kanyang gagamitin pamasahe pauwi ng probinsya. At hindi na siya babalik ulit. Hindi mo alam yun. Ngayon, kahit anong lakas ng pananampalataya mo, walang mangyayari. Sapagkat yung pinagtiwalaan mo at pinahiram mo, ayun, nakasibat na, mali, hindi niya pinaalam sa iyo ang totoong kalalagayan. Ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, ang lakas ng pananampalataya ay walang kabuluhan kung hindi natin kinikilala kung sino yung pinagtitiwalaan natin. Gayon din po sa totoong pananampalataya. Ang nais ko sabihin sa inyo, ang pananampalataya ay hindi kayang bumago ng sitwasyon. No matter how strong is your faith, it won't change the situation. Like this man. Halimbawa, sasabihin niya, hindi, naniniwala ako, ibibigay niya yung pera na hiniram na sa akin. Sinabi niya sa sweldo hindi nga niya sinabi na natanggal na siya sa trabaho So no matter how strong, how optimistic your faith is, it will not change the situation. Hindi babaguhin ito ang sitwasyon. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi lumilikha ng
ng katotohanan at ang kawalang pananampalataya ay hindi sumisira ng katotohanan. Na meron pong nabasa akong kwento sa isang article, matagal na, hindi ko alam kung naikwento ko na sa inyo rito yan, na merong isang lalaki sa Amerika na nakatira sa Texas, na nakatanggap siya ng isang balita na meron siyang isang mamanahing napakalaking halaga ng pera at fortune sa kanyang isa sa mga kamag-anak sa Inglaterra. Na, itong lalaking ito ay mahirap lang at hindi niya kailanman narinig na meron siyang kamag-anak sa Inglaterra. Kaya nga, kahit sa kanyang kahirapan, hindi siya naniwala sa balita. Sapagkat wala siyang alam na meron siyang kamag-anak doon sa Inglaterra. Na, ito gusto ko sabihin, yung pagtanggi niya na maniwala na meron siyang kamag-anak sa Inglaterra, doon sa balita, hindi pwedeng gumago ng sitwasyon kung totoo nga na meron siyang mamanahing $1,000,000 doon sa isang kamag-anak na hindi niya kilala mula sa Inglaterra. Ibig sabihin, kung totoo yun, pero dahil wala siyang paniniwala, hindi babago yung sitwasyon. It won't change the situation. His unbelief will never destroy the situation. Actually, his unbelief will deprive him of enjoying the money, enjoying the inheritance. Ganon din mga kapatid. Ang totoong pananampalatayang Kristiyano ay nakadirekta sa ating kaalaman sa kung sino si Jesus. Bakit mo sinabing totoong may pananampalataya ka kay Jesus? Kilala mo ba si Jesus? Nakikilala mo ba ang kanyang katangian? Anong pagkaunawa mo sa kanya? Doon sa binasa ko, sa binanggit ko kanina sa Galatians chapter 2 verse 22, binanggit doon ni Apostol Pablo na siya ay anak ng Diyos. He is the Son of God. Is this what you know of Christ? Siya ay anak ng Diyos. At sumunod na sinabi ni Pablo, and He gave Himself for me. So, we have that in that verse, Christ's identity, the Son of God, and Christ's redemptive activity. He gave Himself to me. Yan ba ang ating pinagtitiwalaan kay Kristo para sa ating kaligtasan? Malinaw ba sa atin na kailangan nating magtiwala kay Kristo lamang para sa ating kaligtasan? Ano at sino ang pinagtutuunan ng ating pananampalataya? Pag sinabi mong may pananampalataya ka, saan nakatuon yan? Anong nauunawaan mo sa pinagtutuunan ng pananampalataya mo yan? Ang pananampalataya mo ba ay nakatuon lang kay Kristo sa kanyang ginawa sa krus, na siya'y namatay at muling nabuhay? Nakatuon ba yan sa pagiging matuwid ni Kristo? Na siya lamang ang tagapagligtas na totoo. Hindi ang mabubuti mong gawa, hindi ang iyong kabutihan, hindi ang iyong relihiyon, hindi ang pagsusumikap mo na ma-please ang Diyos, kundi si Kristo lang. Doon ba nakatingin? Maaaring ang sinasabi mong pananampalataya ay pananampalataya sa iyong kabaitan. Maaaring pananampalataya sa iyong mabuting katangian, sa iyong mabubuting gawa, sa iyong desisyon, sa iyong iglesyang pinabibilangan. O worse than that, maaaring yung sinasabi mong pananampalataya ay pananampalataya sa pera mo, sa lakas mo, sa edukasyon mo, sa trabaho mo, sa karunungan mo, kung gayon hindi ka Kristiyano. Then, you are not a Christian. So search your heart right now. Meron ka bang totoong pananampalataya kay Kristo? Pangalawa, Christianity is a personal relationship with Christ. It means to have faith in Christ. Number 2, to have fellowship with Christ. Ang totoong pananampalataya ay nagbubunga ng pakikipag-ugnay o pakikisama kay Kristo. Kapag mahal mo ang isang tao, gusto mo siyang makasama, di ba? Kapag mahal mo ang isang tao, gusto mo siyang makausap. Gusto mo siyang makilala. Gusto mong pagtibayin ang kaugnayan mo sa kanya. Ang isang lalaki na nagpapahayag ng pag-ibig sa isang babae, pero wala siyang plano at interes na kilalanin ang pagkatao niya,
ang ugali, ang katangian, at ang pamilya ng babaeng iyon, kaduda-duda po ang hangarin niya. Maaaring ang lalaking ito, hindi love ang kanyang nararamdaman, kundi lust. Maaaring gusto niya lang makaisa. Maaaring gusto niya lang magawa yung gusto niya. At kung sakaling magawa niya na, iiwanan niya. At marami ganyan. Wala siyang planong seryosohin ang kanyang pakikipag-ugnayan sa babae. Hindi ganun ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay nagbubunga ng hangaring makasama mo ang iyong iniibig. Ang tunay na pag-ibig at pananampalataya ay nagbubunga ng hangaring makilala mo ng gusto ang iyong pinanampalataya. Buksan natin sa Philippians chapter 3, verses 9 to 10. Filipos, dito lang din yan sa sulat ni Pablo, verses 9 to 10. Filipos, kapitulo 3, talatang 9 hanggang 10. At ako'y matagpuan sa Kanya na wala sa sarili kong katuwiran, na mula sa kautusan, kundi sa katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Verse 10. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanyang kamatayan. Nakita niyo mga kapatid yung salita ni Pablo? Isipin niyo, si Pablo ay isang dakilang apostol, gumawa ng mga dakilang bagay sa kasaysayan ng Kristyanismo, nagturo at nangaral sa iba't ibang bahagi ng Asia Minor at ng Europa, naging mabuti at mahusay na lingkod ng Diyos, sumulat na maraming aklat sa Bagong Tipan, at sinabi niya, gusto niya pang makilala si Kristo. Gusto niya pang makilala si Kristo maging sa kahirapan at sa kamatayan. Alam niyo, pwede tayong magkaroon ng fellowship kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin. Pwede tayong magkaroon ng fellowship kay Kristo sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Pwede tayong magkaroon ng fellowship kay Kristo sa pagkikipagkatipon sa mga mananampalataya ni Kristo tulad ng iglesyang ito. Pero si Pablo ay higit pa roon. Gusto niyang makilala si Kristo maging sa kanyang mga pagdurusa, maging sa kanyang mga kahirapan, maging sa kanyang kamatayan. Napakadakila na hangarin ni Pablo. He is ready to suffer for Christ. Handa siyang magtiis at maghirap at magdusa para kay Kristo. Nais ko kayong tanungin, mga kapatid, mga kaibigan, kamusta ang inyong fellowship kay Kristo? Nagbibigay ba kayo ng panahon na kausapin siya sa pamamagitan ng panalangin? Nagbibigay ba kayo ng panahon para makinig sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa at pagbubulay-bulay ng Kanyang salita? Nagbibigay ba kayo ng panahon na dumalo sa mga pagkakatipong tulad nito para mapakinggan ang kalooban? Do you long and enjoy your fellowship with Christ? Yung bang pagbabasa ng Bible? Yung bang pagkikinig ng Kanya? Yung bang pananalangin? Yung bang pagdalo sa pagkakatipon? Nag-i-enjoy ba kayo? O sa tingin nyo, ito ang pinaka-boring na trabaho. Ito ang pinaka-boring na gawain. Ito ang pinaka-boring na activity na pwede kong gawin. Yung ba tingin niyo mga kapatid? Mga kaibigan, that will define your true experience of Christianity. Psalms 42 verses 1 and 2. Ito po ang sabi ng salmistang si David. Basahin natin. Psalms 42 verses 1 and 2. Mga awit, kapitulo 42, talatang 1 hanggang 2. Kung paano ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? Ang nagsasalita dyan ay isang salmista at most probably yan ay si David.
Hindi man, maaaring sa mga anak ni Korah. Makikita natin ang kanyang hangarin na makilala ang Diyos. Ang kanyang hangarin at nauuhaw siya na makasama ang Diyos. Yan ang kanyang longing, ang kanyang kaluluwa. Tapos ko kayong tanungin, kamusta ka? What do you long for? What is the dominating object of your dreams? Ano ang namamayaning hangarin ng iyong mga pangarap sa buhay? Si Kristo ba? At ang kanyang kalwalatian? Ang kanyang interes? Ang kanyang presensya? Ang kanyang kaaliwan? Ang kanyang kapayapaan? Ang kanyang mukha? Yun ba ang iyong dream? Is it the dominating object of your dream? O ang namamayani na sa mga pangarap mo ay pera, kaibigan, kalayawang pangmundo? Nais ko sabihin na ang totoong Kristyanismo ay ipinaliliwanag sa termino ng relasyon. At ang relasyon niyan ay dapat pinagtitibay, pinalalago, pinauunlad, pinagyayaman, pinalalakas sa pamamagitan ng patuloy na pakikisama kay Kristo. Ang kagalakan at kasiglahan ng buhay Kristiyano, ang pagiging matibay sa pagharap sa iba't ibang pagsubok ng buhay ay nakadepende at nakabatay sa ating matapat na pakikipag-ugnay at pakikisama sa ating Panginoon sa Kristo. Christianity is about fellowshipping with Christ. Number 3, not only personal relationship with Christ, hindi lamang po ibig sabihin to have faith in Christ, to have fellowship with Christ. Number 3 and the last, to follow after Christ. Somebody said, the Christ we believe is the Christ on the move. He is the Christ who calls, and He is the Christ who say, come, follow me. Noong tinawag ni Kristo si Mateo, isang tax collector, maniningil ng buwis, na noong unang panahon, kinamumuhian ng mga Hudyo. Anong ginawa niya? Iniwan niya ang kanyang buhay. Iniwan niya ang kanyang lamesang punong-puno ng pera mula sa pandaraya sa mga tao. Nung tinawag ni Kristo si Pedro at si Andres, iniwan nila ang kanilang mga lambat bilang mga mangingisda. Nung tinawag ni Kristo si Juan at saka si Santiago, iniwan nila ang kanilang ama na ang pangalan ay si Zebedeo. Ang ibig sabihin, ang pagsunod kay Kristo ay pag-iwan ng isang bagay. When we follow Christ, we left something. Maaaring ang dapat mong iwanan ay yung mga inaalagaan mong kasalanan. Yung mga gusto mong kasalanan. Maaaring ito'y pangarap at gawain na humahad lang para ang Panginoong Kristo ay hindi mo maparangalan ng higit sa lahat. Maaaring ito'y isang relasyon na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Mateo 16:24, ito ang sinasabi ng Panginoong Kristo. Kung sino man ay nagnanasang sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Ang karanasan ng pagiging Kristiyano, mga kapatid at mga kaibigan, ay isang espesyal na privilege. It means more than a world. Diba narinig yun na expression na ganyan? It's more than a world. That's what Christianity really means. It's more than a world. It's more than a world because you became God's people and member of His household. Isipin mo yan. Ang magiging Kristiyano ay nangangahulugang mapabilang ka sa pamilya ng Diyos at mapabilang ka sa mga tao ng Diyos. Ibig sabihin,
sabihin, ikay napatawad sa kasalanan. Inalis ng Diyos ang kanyang galit sa iyo. Ibig sabihin, meron kang maluwalhati at makulay na patutunguhan na kahihinatnan. Meron kang buhay na walang hanggan. Ang pagiging Kristiyano ay hindi po tulad ng mga turo na marami ngayong mga churches at mga pastors at mga ngaral na pag naging Kristiyano ka, hindi ka na magkakasakit, wala ka ng problema, wala ka ng sufferings, laging maraming laman ng pera ang bulsa mo, ang bank account mo, lalaki ng lalaki. Hindi gano'n ang pagiging Kristiyano. Pero gano'n pangako. Maaaring magkasakit ka, marami kang maranasang problema, maaaring may mga difficulty. In fact, brethren, let me say this. Ang pagiging Kristiyano ay pag-anyaya ng suffering. No? If you're a Christian, you're inviting suffering. You are inviting persecution. Bakit? Nandito ka sa isang makasalanan mo. Hindi lahat ng tao gusto ang paniniwala mo, ang paninindigan mo, ang niyayakap mo. Ang epekto sa kanila, maaaring magalit sila sa iyo, mamuhi sila sa iyo, lumayo sila sa iyo, usigin ka nila. Kaya nga ang pagiging Kristiyano ay nangangahulugan ng panliligaw, ng paghuhusig sa mga tao sa mundo. Yan ang pagiging Kristiyano. Now, let me read to you Revelation chapter 14, verses Revelation chapter 14. Isa natin. Maganda itong talata na naririto mga kapatid. At sana maintindihan din natin itong ibig sabihin ito. Kasi marami po nagpapaliwanag ito na sa isang maling paraan. Ano? Verses 1, maybe verses 1 to 5 or 4. Verses 1 to 4. Revelation 14 verses 1 to 4. Pagkatapos, Apokalipsis po yan sa Tagalog. Pagkatapos ay tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion. Kasama niya ang 140,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang mga noo. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. Ang tinig na aking narinig ay gaya ng mga manunugtog at tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit sa harapan ng trono at sa harapan ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. Walang sino mang natuto ng awit na iyon kundi 144,000 lamang na tinubos mula sa lupa. Hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae sapagkat sila'y manilinis. Ang mga ito ay mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Ang mga ito ay tinubos mula sa mga tao bilang mga pangunahing bunga ng Diyos at ng kordero. May binanggit dyan si Juan sa kanyang pangitain. 144,000 daw. Now, marami nagpapaliwanag na ang ibig sabihin ng 144,000, ito daw ang mga elite Jehovah's Witness. No? Di ba yung mga pupunta niya sa bahay-bahay, nagbibigay ng mga proyekto, mga Jehovah's Witness? Sabi nila sa kanilang katuruan, ang 144,000 mga elitistang Jehovah's Witness na nakarating sa langit. Sabi naman ng mga dispensationalists, ito daw ay mga Israelita lamang. Mga kapatid, hindi po tama ang paliwanag na yan. Ang 144,000 ay kumakatawan sa lahat ng mga mananampalataya sa lumang tipan at sa bagong tipan. No? Pansinin niyo yung symbolical na yon. 12 representing 12 tribes representing the people of God in the Old Testament. 12 apostles representing the people of God in the New Testament. 12 times 12 is 144. So, ibig ko lang sabihin, yung pong 144,000 ay tumutukoy sa lahat ng mga mananampalataya ni Jesus sa lumang tipan at sa bagong tipan. Sila ang mga Kristiyano. Sila ang mga mananampalataya. Sabi rito, may mga sa kanilang mga noo ay may mga tatak na pangalan. Pangalan ni Kristo at pangalan ng kanyang Ama.
Ibig sabihin, pag-aari sila ng Diyos. Di ba? Pag-aari. Tinatatakan mo lang yung pag-aari mo. Ang mga libro natin sa library, may nakalagay, ano? SGCC, ano? Nakalagay, property. No, para something like that. Tinatatakan. Para pagkatingin ng mga, kasi minsan may mga nangihiram ng libro, kala nila yung libro para kalapate. No? Tumabalik ng kusa. Di ba yung mga kalapate umuwi sa kanila? No? Para pag nakita nila, ay! Sa SGCC pala to. No? Dati, yung mga libro ko, nilalagyan ko ng pangalan yan. Ayun na, sa dami na ng libro ko, di ko na nalalagyan. Nilalagyan ko ng pangalan ko, property, o, pakibalik kay George Gumocas. Para pag nakita, ay, di pala to, ano. Di ba? Tinatakan daw, hindi po literal na tinatakan. Ang ibig sabihin lang nun, pag-aari ng Diyos. Ano ba? Ang sabi rito, hindi lang daw sila may tatak sa kanilang mga noo, sila, umaawit ng bagong awit. Ibig sabihin, no, ang kanilang buhay ay nagtataglay ng papuri at pagsamba bilang pagdiriwang sa kabutihan at biyaya ng Diyos. Hindi lang yun. Sinabi, sila ay mga tinubos. At sabi, sila ay mga berhen. Virgins. Now, hindi po ito literal na virgin. Kundi ibig sabihin, ito yung mga taong idiniklarang matuwid sa harapan ng Diyos. Mga makasalanan, pero itinuring na matuwid dahil sa katuwiran ni Jesus. At, bandang huli, ano sabi niya? At sila'y sumusunod sa kordero kahit saan siya tumungo. They follow the Lamb wherever He goes. Ibig sabihin, they are ready to serve Christ, to obey Christ, to exalt Christ, to defend the interest of Christ. Yan po ang Kristyanismo ayon kay Pablo. Para kay Pablo, si Kristo ang lahat sa lahat. At kung gusto niyang ipaliwanag ang Kristyanismo sa isang salita, at kung gusto niyang ipaliwanag ang kanyang pagiging Kristiyano sa isang salita, sasabihin niya, si Kristo. There was a time sa buhay ni Pablo, nung hindi pa siya naging mananampalataya ni Kristo, pwede niyang ipaliwanag ang kanyang sarili sa dalawang salita. No Christ. Bakit? Kung alam natin ang kwento ni Pablo, bago siya naging Pablo, siya si Saulo. Ayaw niya kay Kristo. Hindi siya nananampalataya kay Kristo. Inuusig niya si Kristo sa pamamagitan ng pag-uusig sa mga Kristiyano. At kung siya ay nasa daan ng Damasco, biglang nakakita siya ng liwanag, nahulog siya sa kabayo na kanyang sinasakyan, at narinig niya ang isang malakang tinig. Sinabi, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Nagsalita si Pablo, sino ka ba, Panginoon? Akong si Kristo na iyong inuusig. Bakit sinabi ni Kristo na inuusig siya? Hindi naman niya kilala. Galit nga si Pablo kay hindi nga niya kilala si Kristo. Sapagkat inuusig niya ang mga tagasunod ni Kristo. Ibig sabihin, ang pag-uusig sa mga tagasunod ni Kristo ay pag-uusig mismo kay Kristo. Yun ang ginagawa ni Pablo. Pinapatay niya mga Kristiyano, kinakalagkan niya mga babae, mga lalaki patungo ng kulungan. Siya nga ang dahilan kung bakit si Esteban na tinuturing ng unang martir ng Kristyanismo ay binato hanggang sa siya ay mamatay. Yan si Pablo noon. Pero ngayon, nagbago ang kanyang buhay nung makilala niya si Kristo. Ngayon, di ba na? After that Damascus experience, everything turns upside down in his life. And now, even as he faced the possibility of death, he can still say, to live is Christ. Yan ang Kristyanismo. Sa ayon kay Pablo. At yan ang totoong Kristyanismo na tinuturo ng Biblia. Ito'y pananampalataya kay Kristo, pakikisama kay Kristo, at pagsunod kay Kristo. Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit ang Kristyanismo ng Biblia ay hindi lang mere religion. It's actually more than religion. Higit pa ito sa relihiyon. Ito'y relasyon. Ito'y relasyon. No.
base sa katotohanan ng ating pinagulay-gulayan ngayon, mga kapatid, masasabi mo ba sa sarili mo, Kristiyano ka? Batay sa katotohanan ng ating pong pinakita rito, mula sa paliwanag ni Pablo, can you say, with full honesty, Kristiyano ka? If not, kung hindi ka pa Kristiyano, kung hanggang ngayon hindi mo pa naiintindihan ang Kristyanismo ito na tinuturo ng Biblia, anong hinihintay mo? Lumapit ka na kay Kristo ngayon. Magtiwala ka na kay Kristo ngayon. Isuko mo na ang buhay mo kay Kristo ngayon. Hayaan mo na bigyan ni Kristo ng kulay, kahulugan, kabuluhan, at pagbabago ang buhay mo. Hindi mo kaya baguhin ang sarili mo. Hindi mo kaya baguhin ang damdamin mo. Hindi mo kaya baguhin ang takbo ng isip mo. Si Kristo lang ang pwede mo. Babaguhin ni Kristo ang pagkatao mo, ang buhay mo. Hindi lang ikaw, kundi ang kahilan mo. Ikaw ay lalapit sa Kanya. Sapagkat sabi niya, sino man lumalapit sa akin, kailanman ay hindi ko itatapoy. Lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagalat na bibigat ang lubha, at kayo aking magpapagalit. Lumapit ka kay Kristo sa daan ng pananampalataya at pagsisisi upang maranasan mo ang tunay na Kristiyanismo. Panginoong Diyos,